Ngayon po ay meron po tayong topic ngayon na itutuloy lamang po yung ating topic ngayon na the 7 benefits of salvation. Amen. So bago po tayo mag-start, manalangin po muna tayo. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, dalangin po namin, O Diyos, na samahan niyo po kami sa Bible study nito, Panginoon, online Bible study, O Diyos. At ikaw nga, O Lord, ang gumabay sa akin, Panginoon. Usap ka sa bawat manonood at makikinig, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, ang unang topic po dito, the 7 benefits of salvation, na tinuro po sa atin ni Pastor Ramean ay mercy from God. Amen. At ang pangalawa naman po dito ay the deliverance from enemies, na tinuro po sa atin ni Pastor Oge. At yung pangatlo at pangatlo po ay justification by faith. At yung pang-apat po ay peace with God, na tinuro po ni Pastor Molo. Ito naman po ngayon yung pang-5 at pang-6. Nakalagay po dito sa Ephesians chapter 4 verse 24. Ephesians chapter 4 verse 24. Kung may mga Bible po kayo ay makipagbukasan po tayo. Ephesians chapter dito po muna tayo sa Ephesians chapter 4 verse 24. Sabi niya po dito, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Amen. Ang pang-5 po ay holiness and righteousness. Ito po yung isa pang benefits of salvation sa atin ng Panginoon. Nung tinanggap po natin ng Panginoong Jesus, ito po yung isang natanggap din po natin. Holiness and righteousness. Ang holiness po, tinignan ko po sa dictionary kanina, ang meaning po nito is a condition of purity or freedom from sin. Condition of purity or freedom from sin. Ibig sabihin po ay wala kang makikitang kasalanan. Amen? Righteousness describes how God acts as a result of His holiness. Amen po. Yung holiness and righteousness, ito po ay katangian ng Diyos na kapag tinanggap natin si Jesus, natanggap natin yung salvation, ito po ay matatanggap din natin. So, dito po, ang holiness sets the standard. Amen? Righteousness is the result of a relationship that fulfills the standard. Ito po yung holiness po kasi. Ang Diyos ay holy, ang Diyos ay banal. Kaya niya po ginawa yung commandments dahil siya ay banal, dahil ayaw niya ng kasalanan, galit siya sa kasalanan. Amen? God is holy and righteous. Paano yan? Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Minsan may mga Kristiyano pa rin nahuhulog sa tukso. Amen? Paano yan? Hindi ba natin nakuha yung benefits of salvation? So, dito po kasi, mula nung tinanggap natin si Jesus, ay nagkaroon tayo ng relasyon. Amen? Ang tunay na salvation ay makakatanggap ka ng benefits. Nagkaroon ka ng relasyon, at mula nung nagkaroon ka ng relasyon, ay nagkaroon ka na rin ng takot. Amen? Nagkaroon ka ng takot sa Diyos. For example po, ikaw ay nagkaasawa na, amen? Yung mga ginagawa mo dati, yung example ni Pastor Boy nung Sunday, hindi ba kapag ikaw ay may asawa na, hindi ka pwedeng magbuhay binata. Kailangan mong isipin yung asawa mo na, alam nyo po na pwede ka namang mag-enjoy pag lumabas ka. Pero kasi dahil sa meron ka ng relasyon sa Diyos, meron ka ng relasyon sa asawa mo, iisipin mo na ayaw niya ng lumalabas ka ng late, amen? Ayaw niya yung nabubuhay binata ka kasi meron ka ng pamilya. Amen? Same din sa babae. Kapag ikaw ay nagkaasawa na, hindi na tayo pwedeng
magbuhay dalaga. Amen. Iisipin natin na meron ka na kasing asawa. Amen. Ngayon tayo nung nakipagrelasyon sa Diyos, iisipin natin na ito ba ay gusto ng Diyos? Ito ba ay ayaw ng Diyos? Amen po. So dito po, mula nung nagkaroon tayo ng takot sa Diyos, iniisip po natin na ayaw ng Diyos ng kasalanan. So pipilitin natin na hindi makagawa ng kasalanan kahit nature ng katawan natin na gumawa ng mali. Amen. Pero dahil dun sa salvation na tinanggap natin at nag-benefit tayo doon, nagkakaroon tayo doon ng takot na makagawa ng kasalanan. Amen. Let His Spirit act through you. Hindi natin kaya, amen, hindi po natin kaya maging banal kung sa sarili lang po natin. Hindi kaya nung katawan natin, nung laman natin na maging banal. Pero hayaan natin na yung Espiritu ng Diyos ang kumilos sa atin. Sa pamamagitan ng salvation na tinanggap natin, siya ang kikilos para tayo ay maging banal. Isa pa po dito sa Titus chapter 2 verse 11 hanggang 12. Titus chapter 2 verse 11 hanggang 12. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Amen. Ito po yung dahil sa kaligtasan na natanggap natin, ito yung umaakay sa atin na talikuran ng ating mga kasalanan. Amen po. So dito po, dahil sa tayo ay niligtas na ng Panginoon, dahil tayo ay niligtas na ng Panginoon, iisipin natin na aayawan na natin yung kasalanan dahil sa alang-alang dun sa kaligtasan, dahil dun sa ginawa ni Jesus, dahil mahal natin ng Diyos, iiwasan natin yung kasalanan. Amen po. Dito po, kailangan nating tayo ay dapat mamuhay sa kanyang standard. Live by His standards. Anong standard ng Diyos? Mamuhay tayo sa kapanalan, mamuhay tayo sa katuwiran. Amen. Ang next po dito sa number 6, reconciliation to God. Isa pang benefit ng salvation natin ay reconciliation to God. 2 Corinthians chapter 5 verse 14 hanggang 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 14, 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 21. Ang sabi po dito, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa aking magkaganyan, ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil dyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Verse 16, kaya ngayon ang pagtingin namin kanino man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao ay ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Praise God. Tuloy ko po dito sa verse 20. Kaya ako'y sinugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y binilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya
at mapabanal sa harapan ng Diyos pamamagitan niya. Ayan, praise God po. Ito yung pang-anim po ay reconciliation to God. So, mula nung natanggap natin yung salvation, ay nagkaroon tayo ng na-reconcile yung relationship natin sa Diyos. Kasi mula nung pumasok yung kasalanan, tayo tinuring na kaaway ng Diyos. Nung tayo ay wala pa kay Kristo, tayo ay kaaway ng Diyos. Amen? Yung sinabi nga niya dun sa John na hindi lahat ay anak ng Diyos. Kapag tayo ay hindi nakakilala sa Diyos, ang ating ama ay diablo. Amen. Yung lamang tumanggap kay Kristo sa 1 John naman po, yung lamang tumanggap kay Kristo ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So ibig sabihin po dito, dahil sa salvation na reconcile yung relasyon natin sa Kanya. Reconciliation po, sa Greek meaning po nito, ito ay total transformation. Amen. The restoration of friendly relations. Ayan, ito po yung sabi niya sa reconciliation. The restoration of friendly relation. Na-restore yung nasirang relasyon natin sa Diyos. Yung mula nung namatay si Jesus sa krus, pinunasan niya yung kasalanan natin. Pinunasan ng dugo ni Jesus yung kasalanan natin at nalinis tayo. Sabi niya dun sa binasa ko kanina, na binilang siya sa mga makasalanan. Kaya nga po nung nakapako na siya sa krus, tumulo na yung dugo niya, ang sabi ni Jesus, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Sa totoo lang po, ay nung time na yun si Jesus po ay kabilang sa binilang ng Diyos sa mga makasalanan, at ang Diyos ay galit sa kasalanan, at kapag na kay Kristo nung karga niya yung bigat ng mga kasalanan, ang nangyari po nun, siya yung on behalf ng mga tao, siya yung naging kaaway ng Diyos nung time na yon. At na-reconcile yung relationship natin dahil sa ginawa ni Jesus. Yung kamatayan ni Jesus ang kapalit ng pagkakasundo natin sa Diyos. Amen? So, naging kaaway tayo kasi ng Diyos dahil doon sa wicked works natin, na nature ng tao talagang gumawa ng wicked works. Amen po. So, praise God dahil ito po yung mga natanggap natin, nasa po dito. Dahil sa nung naging kaaway tayo ng Diyos, nag-provide pa rin po ang Panginoon para sa ipagkakasundo natin sa Kanya. Amen. Binigay niya ang nag-iisa niyang anak na si Jesus para magkaroon ulit ng pagkakataon na maging maayos ulit ang relasyon natin sa Diyos. So, purihin po ang Panginoon dahil ito po yung binigay sa atin, mga benefits na binigay sa atin ng Panginoon. So, praise God po. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa oras na ito na narinig namin, Panginoon, ang benefit ng salvation, O Diyos. Purihin ka, O Lord, pagpalain mo ang mga taong ito na nakikinig at mga makikinig pa lamang, O Diyos. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.